Ito ang Heavenly Father, good morning. Salamat Lord for this brand new day ni mong gihatag na pud sa moa to worship you, praise you with all of our hearts. Lord, we ask you God that you will minister to us through your word. Help us Lord na masabtan na mo Lord ang imong gospel. Holy Spirit, speak to us Lord. Anoint me. I ask for your wisdom. And Lord, I break every distraction sa mong mind nga makadistract na masabtan na may mong gospel. In Jesus' name, Amen. So, good morning sa tanan. Makita man nato no nga ang from the start akong giingon sa inyo ang Romans it is kanang pinaka-precise na explanation sa gospel. And makita nato no nga from Romans 1 to 5 na diya ang forgiveness sa to ang sin. And pag-abot na pud sa 6 is ang power na ma-set free ta sa sin. And while nagpuyo ta, we can be free from the power of sin. Dinhi sa yuta. And dinhi sa Romans 7 makita nato no nga ang ginadiscuss na pud diri is freedom from the law, no, or from the legalistic approach, no, nga nahimo na kang Kristiyano pero ang pag-obey nimo sa Ginoo is dili siya by heart but pinaagi sa pagka kuan man, no, pagka legalistic, no, which is mo na ang mga kadaghanan karon, no, kay wala, dili na joyful or dili na out of love ang pag-obey sa Ginoo but nahimo nang legalistic. And makita nato diri no sa Romans 7 nga how ang tao or how Paul nag-struggle siya to keep the law. Pero dili niya ma-attain ang standard sa law. So kani karon natong i-discuss no. In Romans 7 verse 1, do you not know, brothers and sisters, for I am speaking to those who know the law. The law has the authority over someone only as long as that person lives. Tinood no, kay kung ang law mag-take effect lang siya sa mga tao nga buhi pa. But kung mamatay na ang isa ka tao nga nag-violate ang law, dili na siya mag-take effect. For example, nakapatay ka. Ang silot nimo mag-take effect siya sa imuha, mapriso ka kung buhi pa ka. Tama? Kay mao may balaod nga imuha masilutan jud ka kung kuan kung nipatay ka kay mo may balaod na may silot imong balaod. So kung mamatay na ka sa prisohan, wala na effect ang law. Alangan pod nga singlon pa ka sa law sa imuhang ataol, no, nga ipriso gyapon ka, no, diha sa maski patay na ka, no. The law will only effect when that person is alive, no, buhi pa. So mo na ang ginakuan karon og basis ni Paul para atong masabtan. For example, yan siya sa verse 2, by law, a married woman is bound to her husband as long as he is alive. But if her husband dies, she is released from that law that binds her to him. So then, if she has sexual relations with another man while her husband is still alive, she is called an adulteress. But if her husband dies, she is released from that law and is not an adulteress if she marries another man. So ang law sa marriage is applicable lang siya if buhi pa ang mag-asawa. Pero kung mamatay ang husband,
ang babae is dili na siya bound ana nga law kay di ba naatay marriage license ana no kasi namatay gina process nga marriage license kana nga marriage certificate nimo is valid lang na kung kamong duha buhi. That's why kung magminyo ka nga buhi pa ang imong husband, it is matawag siya nga duha imong asawa, which is tawag nato ng adultery, which is mutubag ka ana sa law kini sa Pilipinas. Pero kung mamatay na ang imong husband and nagminyo ka aglain, dili na ka bound ana nga law nga imong law sa Pilipinas nga sa marriage mo na ang kunya. Nganong nagagamit man diri si Paul o kanang sa marriage nga story no diri sa Romans 7 verse 3 nganong nagamit man siya og kanang marriage because ang marriage man God dapat ma-establish siya on the basis of love, dili siya on the basis of law. Nakuha na to. So, my brothers and sisters, niya na siya diri sa 4. You also died to the law through the body of Christ, that you might belong to another, to Him who was raised from the dead, in order that we might bear fruit for God. So, bantayan ninyo diri, in verse 4, iyang giyon diha. You died to the law, niya na siya diha, and you are died to the law through the body of Christ, that you might belong to another. You belong now to Christ. And to Christ, to Him, yan na siya, who raised from the dead, in order that we might bear fruit for God. We might bear fruit for God. Ang iyang giingon diya. But in there is a verse 5, yang diya, for when we were in the realm of the flesh, yan na siya diya, the sinful passion arise by the law were at work in us. Ang fruit pod no sa atong sinful passion nga naglead sa to ang magkasin, magbear fruit sa to ang death. No, mahimo tang spiritually dead. And of course, kung spiritually dead ka, you're bound to dead also sa second death dito sa impyerno. In verse 6, but now, yan na siya diya, by dying to what once bound us, we have been raised from the law so that we serve in the new way of the Spirit and not in the old way of the written code. So, ang iyang gina-imply diri, we serve in the new way of the Spirit. So, dili dapat obligasyon ang mag-obey sa command ni Lord. But we serve in the newness of the Spirit. Dapat joyful di ay ta nga mo-obey sa mga command sa Ginoo. Kay kung naga-obey ka sa command sa Ginoo, nga mura kag natuok, mura kag kanang kuan ba, mura ka ng obligasyon na nimo mo-obey sa command sa Ginoo. No, ginatawag nato na siya nga dead works, no? Tawag nato na nga dead work. Kung tan-awon ninyo, wala daw tagi karon nga nahimo natang naiusan nata sa Ginoo, we will serve Him in the newness of the Spirit. Sa ato pa, ang mag-lead sa ato karon nga moobey ka sa pulong sa Ginoo is ang Spirit, joyfully, dili nga kanang mag-tithes ka kay makuan ka kanang sa tawag ani matunglo ka, dili na siya good works but dead work ng tawag ana kay ngano man nag-obey ra man ka sa command sa Ginoo kay nahadlok ka ana. For example, nag-submit ka sa imong bana kay mao may gingon sa Bible nga mag-submit daw ko sa akong bana nya mura kang naluok nga hadlok na kay ka nga dili murag wala na kay choice ba sa imong bana kay madlok na kay ka ana nga word. Kuan ka no, you are under the law.
You are not under, no, the newness of the Spirit. No, kay ang pag-serve baya and ang pag-obey baya sa command sa Ginoo kung na ng Holy Spirit sa imuha, malipayon ka ba nga naga-obey? Dili ka ng mura kag robot ba? No nga kuan. So that's why nga ginapasabot sa tuwa ani ni Paul, no nga dapat ma-set free ta aning pagka-legalistic way and obedience sa ato ang Ginoo. Kay daghan kaayo, no, para ana mura kag robot nga kini ah, kita tanan, no? Kita tanan mag morning prayer o mag 3 PM prayer. Yan ay may uban nga dili ka 3 PM prayer. Iya, alangan pud nga oh, latoson ti ka pag di ka maka 3 PM prayer. Kung nagahimo ka og 3 PM prayer kay para kuan lang ka kanang murag ma-perfect lang ka ana. You are kanang under the law, legalistic. No, pero kung joyful ka naga 3 PM ka hala nalimtan na ako karon Lord, sorry ka nalimtan ako karon Lord. Tomorrow na pud Lord, no. Joyful ka ba? Excited ka ba? Walay namugos sa imo ha. You are serving the spirit not the law. So ako aning ikuan actually na explain na nako ni before. Mo ni ang picture nato ba no? Tulo ka marriage no para ma-record ni siya. Ang first nga marriage is of course na married ta sa sin, no. Mao ni siya ang husband nato before nga terrible kaayo ba kanang suguon kanya mangawat, suguon kanya magshabu, suguon ka mamakak, suguon kanya mag premarital sex, mag adultery, maglust sa imong flesh. Terrible jud kay ni nga master hantod sa malugmok na ka. Terrible kay ni nga husband first married. Okay? Karon unsay nahitaboan ng first married, no luoy kay ka. Mao ni atong condition before ta born again. Naminyo ta sa sin. And kung tan-awon ninyo, no nga siya ang ato ang bana, ang sala. Ang gihimo karon sa Ginoo, gipatay niya na nga sala. Nagpakamatay siya sa cross para mamatay pud kaana nga sala, which is natong gidiscuss kagahapon sa Romans 6, tama? Mao na first marriage nato, luoy kay ato ang lawas. Ala wala kay tulog, wala kay kaon. Mao na ang una nato na minyoan, ang sin. Karon gipatay ni Jesus Christ ang sin. So dili naka-bound sa sin. Nganuman namatay naman imong partner, tama? Ato aning himay-himayon. Namatay naman ang first ni mga bana, ang sin. So pwede na ka magminyo na pod. So kinsa karon ang imong giminyoan? Ang naitabo sa ikaduha nga marriage, naminyo instead kay Christ, naminyo sa law. So karon kini nga master, good ni siya nga asawa, good nga bana. Kining ikaduha nimo nga naminyoan ang law. Kay good man ang law. Ang 10 Commandments good man pod. Ang word ni God good man pod tanan. Pero kining imuhang nabanahan nga law is stricto. Kailangan thou shall not commit thou shall not honor your father and mother. Thou shall not covet thy neighbor's wife. Thou shall not thou shall not steal. Daghan kayo kwan legalistic ba kanang kwan jud kanang stricto siya ba murag bana ba nga pakaunon ka alas 8 mata na alas 8 kaon og alas 8 ikaw pod kay gaubay man ka sa imuhang husband mata jud ka jud murag kag robot. So wala na kay kwan ba? Wala na kay freedom. Kay naluok naman ka sa ikaduha nimong bana, which is mo ni ang picture nga nawala na ka sa una nimong bana nga sala, pero karon na ka sa Ginoo, pero imbis nga ang maminyoan nimo si Kristo, ang naitabo naminyo naman noon kasi iyang balaod sa iyang law. Mo na daghan kayo karon mga Kristiyano nga legalistic. Kailangan magputi kag sulod sa simbahan.
no? Kailangan kaning kuan ha. Kini dapat ilista nato ang inyong mga tithes and offering. Nga ikaw pud madlok pud ka mo hatag og tithes kay hulo gamoy ron akong tithes ba. Unya, ang paghatag nimo og tithes and offering dili na out sa imong cheerful giving. Naghatag na noon kag tithes and offering kay mahadlok ka, no, dili na ka mohatag og tithes and offering kay mahadlok ka makilatan. You are serving the law. Nagaserve ka sa imong ikaduhang bana, no? So ana ba nga law ang tawag ana niya kanang nagaserve ka sa law, no? So ang natabo ana nimo, wala na kay freedom, no? Wala na kay freedom, tapos magdivo ko kay i-check ni sa ako ang leader, ako ang dibo ang notebook. So dili na out of love ang imong pagdibo ngano man kuan naman murag na control na ka ba kay dili na ka maka wala na kay freedom kay bound na ka ana sa law, legalistic ba niya kailangan tanan ani kuan mo present mo tanan present mo sa meeting tanan present mo yes kailangan mo ma-present sa meeting tanan pero kung absent ka alangan mo sao man ti ka no? So ang uban ga-attend na lang sa meeting because obligasyon na lang mo adto sa meeting. So i-check na nimo imong heart. Moadto ka sa simbahan, dili na cheerful lang imong pag-adto sa simbahan. Ano man, murag nahimo na kang legalistic ba? Perfect jud ko ani, wala koy absent, no? Perfect pud kog dibo, dili jud na ako malaktawan ang Proverbs 20. Dili jud na ako pwedeng laktawan, dili ko mo laktaw sa Proverbs 21. Duhaon jud na ako ni ang Proverbs 21:22 karon para wala koy ma-miss. Ano, okay man na siya pero kung na-bound na ka sa rules, bound dili na ka cheerful sa imong ginahimo, better check na nimo karon. Amen. So, kanang ikaduha nga law, no? So, controlling siya. Ang problema po, kung naminyo ka sa second sa law, is stricto kaayo siya, pero dili ka tabangan. Oh. Yes, stricto kayo ang commandment sa Ginoo, pero walay tabang sa imuha nga himuon nimo na. Murag ana ba nga? Mura na. Alas 8 kaon na ka, pero dili ka tabangan sa imong bana mo bangon. Dili ka pukawon sa imong bana, atagan lang jud kaniya og kanang rules sa balay. O pag human nimo og kanang kaon na hugasan, pag human og hugas imuhaning trapuhan, pag human og trapo, grabe ka stricto ang ikaduhang bana. Grabe ka stricto ang law. Oh. So walay daotan sa law, kay good jud ang law. Nakuha nato. Ang iya lang gusto ang matuman. O na ang second bana nimo. Very demanding. Gusto jud niya himuon tanan nga right tanan ang imong himuon, no? Palabon ka, paugason ka. Ang problema, dili ka niya tabangan nga ma-fulfill or ma-obey nimo ang law. Mo na siya. Pero ang problema karon diri sa dili pod problema ang naitabo karon diri sa second nimo nga bana, which is mao ni akong na-experience tong una. Grabe akong na-experience tong una. Pagka born again ako, dapat perfect among dibo. Kunya ang among mga kauban din like for example, naatay mga disciple din nitong una nga classmate pa man ako na tong una habang naga-study me, habang naga-eskwela me og School of Leaders tong una. Perfect jud kaayo ang dibo. Grabe jud kay dibo. Unya karon kay wala may dibo-dibo ning ako ang kauban. Wala siya dibo-dibo jud pod. Ang iyang gihimo, sulaton niya tanan ang rima niya. Si tawag ani ang tibuok Domingo, iyahan na nang isulat. Oh. Karon pagpa-check niya kay nasubra man ang pizza. For example, 25 pa lang ang 25 pa lang ang 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 eskwela, ang mo, ang school namo, ang adlaw sa mo, ang training, 27 na ang iyang rima. Ana ang tig-check. Ana ang tig-check ba? Kuya, yun nga, pastor. Ana ang tig-check. Kuyawan ni Maoy. Naan naman ka sa Proverbs 27 nga. 25 pa man lang ron.
Nya mo reason out pa jud mo ana siya nga syempre advance jud ko mo dibo ana siya. Pero to find out iyahan na lang di dali og kopya tanan, gikopya niya para ma-check tanan ang iyang devotional. Do you think nalipay ang Ginoo? Wala. Ngano man, you're doing it legalistically. Karon kay nahitabo ani diri sa ikatulo nimo nga bana, 'di ba? Ang ikaduha nimo nga bana is legalistic kayo. Kuan man ni kana ang unang bana is nabana ta sa sin. Mao nang gakulata sa toa, mao nay galisod sa toa. So karon gipatay ni Jesus Christ kana nga una nimong bana, which is ang sin. So karon nabunagin na ka, nahitabo naminyo ka na pud sa law, kay na in love man ka sa law, sa principle sa Ginoo. So ang nahitabo ani sa ikatulong nga married nimo is gipatay kaniya. Wala niya gipatay ang law ngano man good man ang law. Wala may dautan sa law. Ang Ten Commandments wala may dautan sa Ten Commandments. Tanan nga gihatag ni God nga law didto kila Moses, wala may dautan ato nila tanan. But ang problema lang maglisod jud ta og obey ato nga mga law. Kay ngano man kana nga law dili man kaniya tabangan. So karon ang gihimo karon sa Ginoo, kita ang gipatay o giminyo taniya kang Christ. So ang ikatulo nimo karon nga bana is ang Ginoo na. You are one with Christ na. So pasabot nga kung ang law is 8 o'clock mukaon na ka, ang Ginoo, ang Holy Spirit, naminyo naman ka with the Holy Spirit, with Christ, tabangan kaniya karon nga ma-achieve ni mong kaon ang alas 8, kaw nga asawa, tabangan ka o makakaon kag alas 8, pero pukawon kaniya og alas 9. Kung tag alas 12 ka mo mata, alas 9 kaniya pukawon. Sunod na pod nga Domingo, alas 9 na kaniya pukawon, hantod sa makakaon na kag alas 8. Same sa atua. Karon, like for example, natay mga kauban nga ga-struggle og mga bisyo. Tung una, tig isa ka kaha sa isa ka adlaw, inahinayan ka sa imong ikatulo nga bana nga okay, tulo na lang na ka-stick sa isa ka adlaw. Sama ani akong kauban dinhi sa balay. Tigduha na lang daw tong una, tapos isa ka Domingo, tapos na hulog na pud sa Cebu. Pero almost 2 months na siya nga wala ka Cebu or 6 months na siya wala ka Cebu, na full siya ka isa na pod. So gitabangan na pod siya sa iyang ikatulo nga bana nga undangon na jud ang Cebu. So kung naminyo ka sa ikaduha, ay buotan kay ko, wala kay ko'y sala, wala kay ko'y ginahimo, wala kay ko'y kanang wala ko'y sala. Murag buotan ra kaayo ba? Kanang murag kanang kwan kay ka, kanang perfect na kay ka, kay gaobi ra man ka sa law. Pero dili out of love imong ginahimo, mao na ginatawag nga dead works. Pero kung honest ka, para sa ato akong kauban diri, sorry jud kaayo, Lord, ano siya, sorry kaayo. Pasaylo ako, Lord, nakasyabo na bugo, nakasuyot na bugo, sorry jud kaayo, tabangi ko, Lord. Nagtingala siya, dili na siya makasuyop og sigarilyo, nga naman, nangayo siya tabang sa iyang bana, ay katulong. Nangayo siya tabang sa Ginoo. Nga naman, kay ang ato ang Ginoo, di man ka pwede kontrolon nga mura kag robot. So karon the more ka mangayo karon og tabang sa imong ikatulong bana, which is si Jesus Christ, may tabo sa imo malipayon ka karon sa imong kinabuhi ba nga nagaobey na ka sa iya nga dili na plastikay. Nagaobey na ka sa Ginoo nga dili na gani ka nang tago-tago na ka. Nga magtingala ka hinay-hinay. Wala masipyat man ka pero Lord, naayod ka sa kuha karon, tabangi ko ani. Nagtingala po akong kauban din sa balay nga ana siya kuya. Nagtingala lagi ko, amazing kayo ang Holy Spirit. Ano man,
2 days na ko, 3 days na ko wala ka panigarilyo. Wala ra pod, murag gaan na sa ako ang heart ba nga dili na ko makasigarilyo ba. Kay ang among mga sinsilyo diri sa may gawas, mahurot naman lang og tinghatag sa mamaskuhay. Kay tong una makakita ka diri 20 Gis. Wala ra magkarit. Tuaran na diay giyop-yop na diay sigarilyo na po dito sa tindahan. So karon padulong na dito sa mamaskuhay. Ani mamaskuhay anak ka. So may ana ba nga nga we are not serving the law but we are serving the newness. Yang yun dia, we are not serving the letter of the law but we are serving the newness in Christ. Malipayon na kay ka ba nga obey. Malipayon na ka mag-tithes kay ano man kabalo ka nga love kay ka sa Ginoo, kining imuhang gihatag nga trabaho, kining gihatag nga negosyo, gihatag nimo ni Lord. Ako lang ibalik sa imuha. Oh. Lord, ako ning ihatag sa imuha kay sa imuha ni tanag gikan ikaw gahatag sa ako og mayong panglawas og protection sa akong kinabuhi. Ako ning ibalik sa imuha ako ni akong tithes. Dili nga you are robbing me. Oh. Ginakawatan ko nimo. Ikaw, ano siya? Matunglo ka. Oh. You are cursed. Ano siya diha? Ginakawatan ko nimo. So ikaw po ang paghatag nimo tungod sa kahadlok, dili na siya good work. Kabalo ba mo sa Old Testament, good and evil works lang. Ang Old Testament, good and evil works. Sa New Testament tulo, good, evil, and dead works. Wala jud ka nakakita sa Old Testament nga dead work. Kay nga naman, ang dead work, kung nagaobera ka sa pulong sa Ginoo, legalistically, not out of cheerful nimo, nga panag-obey sa Ginoo, gitawag na nga dead work. So kung nagahatag kag tithes, out lang sa imuhang kuan ka, obligation, gahatag ka og tithes kay nahadlok ka, gahatag ka og tithes kay napugos ka, ang tawag ana is dead work. Wala na ikalipay sa Ginoo. Pero malipay si Lord sa imuha kung gaobey ka sa iyaha nga malipayon ka. Amen? Mahimo na nimo nga man, you are now man married with the Holy Spirit. We are now married with Christ. Amen? So padayon ta. So pangutana karon, asa ka na bilong husband? Oh. Kay basig naminyo pa ka dito sa una nga ginakulata pa ka. No? Grabe kulata sa imo Oh. Nga maglisod jud ka og panukad nga naman wala pa man ka naminyo sa ikatulo. Or pwede pod karon dugay na kasimbahan, dugay na ka sa dynamic, pero naminyo ka sa ikaduha, legalistic kay ka ba? Oh. Murag wala na tay kuan, no. Murag wala na kay kanang freedom nga moobey ana. Dayon ta. Verse 7. What shall we say? Then, yan na si Paul. Is the law is sinful? Makasasala ba ang Ten Commandments? Makasala ba ang mga balaod sa Ginoo? No. Certainly not. Yan na si Paul. Nevertheless, I would not have known what sin was had it not been for the law. For I would not have known what coveting really was if the law had not said, you shall not covet. So, dili makasasala ang law. Yan na si Paul. Wala gani ko makabalong nga sala di ay ang pagkubet or kanang pag-desire sa mga asawa sa uban kung wala na ko mabasahan ang Ten Commandments. Yan na ang picture ani ni Paul giyang ginaingon. So ang Ten Commandments or ang law o ang balaod sa Ginoo mura ra siya sa amin nga every time mo basa ka
makabalo ka unsay sala nimo, no? So pero ang law dili nato siya pwede gamiton nga maglimpyo sa atoa. Musulti lang siya sa atoa nga sala ni. Oh. Pero dili nimo pwede gamiton ang samin nga itrapo sa imong nawong para limpyuhan. Kailangan nato ang blood ni Jesus Christ para limpyuhan. Dili ang law ang mulimpyo sa atoa. That's why kung bounded ka anang law, dili ko maghimo ani, dili ko maghimo ana, dili ko maghimo ani ana. Bounded ka anang law, dili jud ka ma-set free ana. Kay ang blood man ni Christ ang makapapa ana nga sin sa atoa. No? So ang law niya na siya diya, dili sinful ang law. Oh, certainly not. Niya naman si Paul. Nevertheless, wala jud ko kaila sa sin kung wala ko kabasa aning commandments. Niya na si Paul, no? So, in verse 8, but sin niya na siya diya, taking opportunity through the commandment. Oh. Ang sala daw, naghahatag siya, nag-take opportunity siya sa law, sa commandment. Produce in me coveting of every kind, for apart from the law, sin is dead. So, ang sin na noon, nag-take opportunity siya, no nga nag-take opportunity ang sin, niya na siya diya. Kay kung wala po daw kabasa si Paul sa commandment, wala yun siya kabalong dead siya sa sin. Wala yung sin, no? Wala yung sin, yan na si Paul. Kung wala ko kabasaan yan na siya. Wala ko kabalo nga sin ni siya kung wala ko kabasa. Yan na si Paul. And makita na nato no nga ang balaod mura ra siya X-ray ba. Pag atubang nimo sa X-rayhan, makita nimo dito ang sulod kung naa kay spot sa imong lungs, naa kay problema sa imong bukog, tanan nganuman. Ingon ana ang law, X-rayhon kaniya unsay mali nimo. Unsay what's wrong with us? Mo na ang kuan, no? It is exposed ta niya unsay dapat pa nato itama sa tong kaugalingon, and unsa may mali sa tong kaugalingon, mao na ang law, no? Tinuod man jud kay kung magpa-X-ray ka, makita man nimo unsay mali sa imo unsay tama sa doktor sa imong kinabuhi. Verse 9. At one time I live without understanding the law. No? Admit si Paul. Wa jud ko nabawa na ning lutong una. But when I learned, katong time nga nakatuon ako sa law, na do not covet, for instance, the power of sin came to life. Pagkabalo niya nga do not covet, ang law nagingon nga do not covet, na-aware si Paul nga makasasala siya kay utro man pud siya pud na failure siya ani. Kay wala man sa Old Testament ang naka-overcome aning 10 commandments. Walay naka-perfect aning 10 commandments sa Old Testament. Tanan nga ma-fail. Apil si Paul. Apil si Paul na failure ko ani niya na si Paul. Kay pagkasabot na ko sa law nga ang ika-10 nga command nga do not covet, sala day ni. Maglas ka sa imong silingan, maglas ka sa mga opposite sex, maglas ka sa asawa sa imong silingan, sala di ay ni. So niya na si Paul nga, nakasala na noon ko kay nakabalo na ko ani nga kuan nga balaod niya na si Paul. Then niya na siya diya, and I died. Pagkabalo ko ani, I am doomed to die. Mo na yang giingon ni Paul. Pagkasabot na ko ani, pagkabasa na ko ani, na nasabtan na ko nga makasasala pud ko, apil pud ko ani. So I am now doomed to die. Pag-abot sa verse 10, so I discovered that the law's command which were supposed to bring life, nahimo na noon nagdala og spiritual death.
Mamay gingon dira sa Romans 7 verse 10. So, ang law supposed to be to show the way of life. And ang naitabo, it happened, it just show me my sin and show me that I deserved it. So, pagkabasa ni Paul sa law, sabi niya, mag-lead sa iya to life. Ang naitabo, nahimo na noon siyang aware nga makasala po siya. And, nakasabot na siya karon nga he deserves that. Kaya nga naman, nag-disobey man siya sa law. So karon in verse 11, sin took advantage of those commands and deceived me. It used the commands to kill me. So sinitabo, no? Ang sin karon, nag-take advantage siya sa law and gigamit niya ang law para mahimo kanong guilty of death. Nahimo kang guilty ba? Wala, pandamay, no? Ano ka? Asala kay kung dako. Wala na ako na-obey ning command ni Lord. So nahimo na noon tang guilty. Nag-take advantage ang sin karon, guilty ka. Oh, hindi mo ni mahimo. Ana yang ginapasabot din ni Paul. Verse 12. So then, the law is holy, and the commandment is holy, and righteous and good. Wala di problema sa law. Holy ang law, righteous ang law, good ang law. Yan na siya diya. Pero dili ta pwedeng mahimong spiritual pinaagi lang sa law. You can keep the law in a legalistic way, but it doesn't come up to God's standard. But how can that be? Niya na diri si Paul sa Romans 7:13. Did the law which is good cause my death? Of course not. Sin used what was good to bring about my condemnation to death. So we can see how terrible sin really is. It uses God's good command for its own evil purpose. So, ang law, wala siya nag-lead sa ato to death. Ang sin ang nag-lead sa ato sa death. Di ba gingon sa Bible, sa Romans 6:23 na siya diya, for the wages of sin is death. Tama? Wala niya gingon diya, for the wages of law is death. So, niya na siya diri sa verse 13 nga ang sin ang nag-lead sa ato sa death, dili ang law. In verse 14, so the trouble now, the trouble is not with the law. Walay problemang law. Walay problemang pulong sa Ginoo. For it is spiritual and good. Tama? The trouble is with me. Ang problema nasa imo, nasa kuha. And na kay Paul. For I am all too human, a slave to sin. Ang problem niya na siya is nasa sin. Ang problem wala sa law niya na si Paul. Ang problema nako karon is ako nga na slave sa sin. Ako na to. That's why in verse 15 yan diya, I don't really understand myself. Wow, kasabot sa kong kaugalingon. Yan na si Paul. For I want to do what is right, but I don't do it. Instead, I do what I hate. Tinudjud, no? Kuyaw kayo si Paul ba? Honest kayo si Paul. Mao na ang gusto ni Jesus Christ kay Paul. Even sa tuwa, dapat maging honest ka. I want to do what is right, pero mas, siya daw? Wala ko kasabot sa kong kaugalingon, si Paul. Gusto ko maghimo og matarong, pero ang akong himoon, katunon dili na ako ganahan. Sama na. Gusto na nako nga dili mo suko. Oh. Pero magsige ra gyapon og kasuko. Mo na nga si Paul. Ana ba no? Gusto na nako dili na ako mobalik sa bisyo. Pero mobalik gyapon ko sa bisyo. Mo na yung point ni Paul dire ba? Oh. Dili na ko gusto kuan ka sa tawag ani
New Year's resolution ka na dili na ako gusto mainom. Oh. Pero pag abot og duha ka adlaw, balik na pug inom. Ganahan gyapon ka sa dili nimo gusto. Mao na ginapasabot ni Paul. That's why kita mismo ani dapat mong heart ba nga mo admit ka para i-deliver ka ni Lord. Tabangan ka ni Lord kung imong admit. Lord, ano ka ba? Gusto na jud ko muundang. Pero ang akong lawas, gusto pa lagi mo suyop, gusto pa lagi mo inom, gusto pa lagi mag-drugs, gusto pa lagi mag-sigarilyo. Gusto na lagi ko, Lord, nga ilab ako ang mga anak, ako ang asawa, pero gusto pa lagi gyapon ko musuko. Dapat ingon na imong heart, sama ni Paul. Gusto ko maghimog mataro, pero akong lawas, dili lagi gusto. So, kana dapat ang imong attitude para gusto nimo mabag-o. Maging honest ka ba sa Ginoo? Storyahon nimo ang Ginoo ba nga Lord? Ano, ikaw ba Lord ba? Naan ako'y negosyo, naan ako'y kwarta, naan ako'y trabaho. Pero gusto na ko magbago Lord, pero ganahan lagi akong lawas gyapon nga maghimo pa aning mga dautan. Ana si Paul. Gusto ko maghimog maayo, ana si Paul, pero naalagi something sa kong lawas nga gusto niya nga himuon balik kini makasala. So mo ni ang iyang ginaingon. Then verse 16. But if I know what I am doing is wrong, this shows that I agree that the law is good. Oh. Na si Paul, kabalo ko nga ang akong ginahimo dili maayo. Ana si Paul. Nagpasabot ra di ay ni nga nagpamatuod nga maayo jud ang pulong. Kay ngano man masabtan naman nimo nga mali imo ang nahimo. For example, dili suko kay ka. Tapos ma-realize nimo ba nga hala mali to ako ang nahimo. Kay ngano man na-acknowledge man nimo ang pulong nga dili maayo ang mo anger. So karon niya na si Paul, ana siya nga kabalo ko nga mali akong ginahimo, nagpamatuod na ni nga makaingon ko nga tama ang pulong sa Ginoo. Ana si Paul, good ang pulong sa Ginoo. Kay katong una, magsige ra man kag bisyo, di wala na makay konsensya. Tong una, di ba? Bisyo ka, inom, garilyo, suyop, wala ra na, wa kay pakialam. Pero karon kung ma-fall ka ana, magtingala ka, na something na sa imo ba nga mali ni akong nahimo. So nagpamatuod karon nga nasabtan na nimo nga maayo ang pulong sa Ginoo. Mo na gina-emphasize ni Paul. Nakuha na to. Then dire. Padayon ta sa verse 16. I know that I am doing is wrong. Sa NLT para madali na to masabtan pod. This shows that I agree that the law is good. Kabalo ko nga mali akong ginahimo. Kay dili man ni gusto sa law, anak ka. Ang problema lang ani, wala ko'y abilidad nga muundang. Sama sa mga taga Old Testament. Kabalo sila nga mali, pero ang problema, wala sila'y ability nga itama. Sama anin ni Kwan. Sama anin ni David. Kabalo siya nga mali. Ang problema siya, wala siya'y abilidad nga mupugong siyang uwag. Diba? Iyahamang gipatos si Bathsheba. Gipatay ang iyang bana. Diba? Gusto pa ganin niya ipa-abort. So, makita nimo nga kabalo sila nga mali, ang problema walay abilidad. Mao na sa Old Testament. Walay ability. Pero karon dayon ta gihatagan ta kag ability, gihatagan tag ability sa Ginoo nga mo-obey na sa law.
No. O nay problema tong una, kabalo sila nga mali, dili sila ka-obey sa law. Ngano man wala may ability. Wa sila giatagan ana nga ability. Walay power nga mutuman. But karon amazing kayong Ginoo. Na ang law para mahimo na tong mirror, gihatagan pa ta karon og ability nga mo-obey kana nga law, which is mo na ang power sa Holy Spirit sa imong kinabuhi. Mo na naminyo na ka sa ikatulong. Nako ana to. In verse 17, as it is no longer I myself who do it, but sin living in me. Oh. Naay power nga, kwan, ano siya? Naay power nga, kwan ba, nga, ano siya tawag gani? Naay power nga, naga-propel sa ko, nga mo-commit ko ani nga sin. Mao ni pasabot ni Paul. Dili na nako gusto dili na nako gusto magbisyo pero naalagi something sa ko nga power kana si Paul. Dili na nako gusto maglas sa kong eyes pero naalagi power nga mag-lead sa ko nga maglas gyapon. Oh. Gusto ni dili na nimo gusto musuko pero naay power nga gusto ka musuko. Oh. Di ba maka-relate mi ana no like Samoa nila Arnel no. Dili na ka musuko. Dili na jud ko musuko. Pero naa jud ka nang murag bukal kan isa sulod kani nga. Ana ka ba? Hanyel. Ana ka Andrea. Mohana po ni si Arnel ngano man there's something sa sulod nga gusto siya nga mukan ba ana man yang gingon eh. Di ba pasaw na to? As it is no longer I myself, dili na ako ni. Gusto sa isip namo nga dili na may musuko pero naa daw sa sulod ang naga-stimulate nga musuko. Oh. Naa sa sulod nga nay murag nay isa ka power ba sa sulod nga gusto ka maghimo gyapon ana nga sala. Yawa ni no. Ano ko ba? As it is no longer I myself, dili na ako ni. Yan na si Paul. Who do it? Dili na ako ni ang gusto magpakasala. Dili na ako ni ang gusto pa musuko. Dili na ako ni ang gusto pa mulas. Dili na ako ni ang gusto pa magsyabo. No, dili na ako ni ang gusto pa magbisyo. Dili na ako ni ang gusto na mamakak. Dili na ako. Ana si Paul. Niya na siya diya. But it is, kinsa man eh, it is sin nga nagpuyo sa kuang lawas. Yawa no? So, in verse 18, for I know that nothing good dwells in me. Wala dyan maayo sa sulod na ako. Ano si Paul? That is in my flesh, sa akong lawas, sa akong flesh, for the willing is present sa akong isip. Gusto ko magbago, but ang doing, dili na ako mahimo. No? Kabalo na siya unsay tama, dili na ako gusto magpakasala, pero sa ako ang flesh, naagi gusto permanente magpakasala. Makita ninyo, katong time nga wala pa ta na born again, gusto man ta magbago, pero dili jud ta mabago. Ngano man, ang lawas nato ang magsige magsugo sa tuwa nga magpakasala. Unya, gusto lang nimo, pero wala tay abilidad nga magbago. Kapila naman ka nag New Year's resolution, pero wala jud, dili jud ka gusto, dili jud ta mabago. Ngano man, naaman nga tong lawas nga magsige siya og sugo sa tuwa nga magpakasala. Pero sa atong isip gusto ta magbago na. Then pag-abot sa 19 yan gina, for I do not do the good I want to do, but the evil I do not want to do. This is keep on doing. Nga na siya diya. Now, if I do what I do not want to do, it is no longer I who do it, but it is sin living in me that does it. Yes, dili man ako gusto maghimo o dili mayo, pero dili na ako ang naghimo ani ana si Paul. Ang sala na nga nagpuyo sa ako
maunay naghimo ana. Oh, anang point ni Paul. In verse 21, so I find this law at work. Ano siya diya? Although I want to do good, evil is right there with me. Gusto ko maghimo og maayo, nakita na nako nga maayo ang balaod, ngano man. Gusto ko maghimo good, niya na siya diya. Pero ang yawa is naa sa kuha nga gahimo ani. Ano siya ba? In verse 22, for I delight in the law of God according to the inward man. Ganahan kay ko sa pulong sa Ginoo. Gaana si Paul. Ganahan ko nga maghimo sa Ginoo, sa ganahan ko magtuman sa pulong sa Ginoo, ana si Paul. Kay mo man ang nature sa Ginoo. Ana siya diya. Ang problema lang, naatay old nature ato ang lawas nga dati nga master nato is ang sin. That's why dili ka mahimo nga liwat sa Ginoo 100% kung naa pa ka sa yuta. Mahimo lang kang 100% liwat sa Ginoo kung maibot ka sa tong lawas. Ngano man ang lawas manggod nato is kwan man kanang sinful man ang atong lawas, always siya gusto maghimo og dili maayo. No, mao na ang sinful na nature nato ba gusto og dili maayo. Mas kinadawat na nimo ang Ginoo, di ba? Ayaw ko ing na ninyo ha. No? Kita tanan na born again naman. Ayaw ko ing na nga wala ka kauna-una og dili maayo gikan sa pagka born again nimo. Ayaw ko ing na nga wala ka ni suko. Ayaw ko ing na nga wala ka nag-isip og uwag. Ayaw ko ing na nga wala ka nagtikas. Ayaw ko ing na nga wala ka nakalay. Kapag ka born again nimo. Manoy pasabot ni Paul dire. Yan na siya dire. Ang point dire now, naagyapon ang nature nga naa sa kuha. Mas kinadawat nimo ang Ginoo ngano man, ani? Ang Ginoo, ang gipatay niya is ang sala sa atoa. Pero ang lawas nimo nga dati nga nagsunod-sunod sa sala, naa pa man. Nakuha ninyo? Mo na nga magtingala ka nga kung nay gainom, murapod ka og kanang kwan ba? Murapod ka ng murag naagyapon ang imuhang desire nga mo inom. Pero kanang makita ka og kanang sunlight, lami kayo tilawag balik. Ana, makakita ka og kung kau lalaki, makakita po kag sexy. Naagyapon ang temptation nga makakuan sa imo nga murag gusto ka matempt. Kay ngano man, kining imong lawas sunod-sunuran man tong una sa sala. Wala baya, ang gibayran baya sa Ginoo is ang sin. Nakuha nimo? Ang sin, ang gibayran sa Ginoo ang sin. Mo na nga dili jud ni naanalang karon ang Holy Spirit nga dapat i-obey sa imong lawas. Mo gani gingon sa Bible nga na ako gikuan diri na ako gingon diri nga sa tawag ani verse ano siya, but I discipline my body and make it my slave. Ang lawas manggod nato is a slave tong una sa sin. So magsige ra jud na og gusto og sala no, makakita ko kwan puro na sala. Karon namatay si Jesucristo, gipatay ni ang sin, so dili na master sa imong lawas ang sin. Tama? Dili na nimo master ang sin. Kung dili ang Holy Spirit na karon ang master. Unya kana na imong lawas karon is kwan pa man kanang ang sin raman ang gibayran sa Ginoo. Ang sin ang gibayran sa Ginoo. Dili ang imuhang pagka-slave ani nga lawas. Sin ang gibayran ni Lord. So magtingala ka, gusto pagyapon ang imong lawas magpakasala. Pero naa naman ang
power sa Holy Spirit sa imuha para tabangan ka nga muobey ka sa Ginoo, dili na sa pagkasala. Pero naadyo'y desire atong lawas nga gusto magpakasala. Nakuha ninyo? Nakita bitaw nimo, mag-scroll ka sa Facebook, scroll ka sa Facebook. Naay tendency ang imong lawas ba nga mupindot pa ana, pero na ang power sa Holy Spirit nga motabang sa imuha nga dili na nimo himuon. Sama tong una sa Old Testament, ang lawas na ang gusto ni Paul is dili maghimo og maayo, pero ang lawas man kusgan man ang sin nga master sa tong lawas, makahimo gyapon siya. Pero ang mind ni Paul kay naa na ang law, gusto na ko i-obey ang law, dili na ko kaya niya na si Paul. Mao gani nagingon diri karon sa Bible diri siya. Asa na ta? Sa 24 na ba to? Sa mao gani na siya. Mao na ana si Paul diri. What a miserable man I have. Gusto ko mo obey pero naalagi ning lawas na ako dili gusto mo obey. Kay naa pa ang master sa sin. Naa pa si sin sa tuwa. Unsa ang gingon ni Jesus ni Paul? Thanks be to God through Jesus Christ our Lord. Salamat kaayo kang Kristo niya na siya diha. So then I myself serve the law of God with my mind. Niya na siya diha. Makaserve na daw si Paul sa command sa Ginoo, but with my flesh, ang ako ang lawas na siya diha, I serve the law of sin. Kita ninyo? Wala niya gingon diha, I serve the law of God, but my flesh, ang yang gida, basahon na to para dili ta ma-confuse ani. Thanks be to God, na human na ni sa cross, nabayran na ang sin, wala na, dili na nako siya master ang sin, nahuman na ni sa cross ni Jesus Christ. The Lord has set me free from the power of sin. Wala na, dili na nako master ang sin. Pero on the other hand, yan na siya, kining ako ang lawas. Na siya diya. But with my flesh, niya na siya diya, I serve the law of sin. Mintras buhi pa ka ang imong lawas, gusto jud na permi magpakasala. Mo na point ni Paul. Mo na magtingala ka, no? Naalagi, magtingala ka, ano mo siya pangutana sa Ginoo, Lord, dukay naman ni born again. Mubalik lagi gyapon sala. Kaya ang lawas jud ay nato, gusto jud permi magpakasasala. Pero karon gibayran na ka sa Ginoo, ang old self nimo, ang old mind nimo nahimo ng one with Christ. So ang imuang mind karon maka-obey na ka sa pulong sa Ginoo joyfully. So karon ang imuang lawas karon disiplinahon nimo, mata kong gingon sa inyo I discipline my body, I make it my slave. Oh. Mo'y gingon ni Paul, gihimo na ko ang ulipon, ako ang lawas nga mutuman na sa ako ang isip nga nagtuman sa Ginoo. Kay naa naman kay ability nga maghimo ana pinagi sa balang espiritu. Uyaw ko ay no ana ko ba? Bantog ra di ay nga na ako'y nabasa nga katong akong gina-share sa inyo ba nga. While buhi pa ka, dili ka 100% maliwat sa Ginoo. Becoming like Christ man ta. Perfecting holiness kung nagabuhi pa ka. Maningkamot ka nga mahimo kang liwat sa Ginoo. Pero kung namatay na ka, wala naman ning lawas nga yawanon kayo nga lawas, hatagan man kag bagong lawas, liwat na ka sa Ginoo didto sa langit. Right. Nakuha ninyo? Mo na nga kung naa ka dinhi, dili gyud ka mo ingon perfect ka. Oh. Mo na nga ka nang ikaw karon nga naminaw dinhi, tapos tan-aw nimo perfect imong sarili. Wa ka kasabot sa Bible. Mo na ang mga legalistic nga mga nagatudlo kay gusto perfect sa simbahan pero sa sulod dili. Pag abot sa balay porting mang tasa, unya sa simbahan buutan. Mo na yung mga legalistic
mo na i-renew nimo imong mind karon, minyo ka sa ikatulo, Jesus Christ. Una ba ning giyang gingon diha? So, yang gingon diha, unsa to yang gingon diri sa verse 25? But with my flesh, ang akong flesh, nga na si Paul, I serve the law of sin. Sa ato pa nanay war ba? Ang imong flesh gusto sa sin. Ang imong mind gusto na sa Ginoo. Oh. So karon, i-disiplina nimo imong lawas nga motuman siya, ma-align siya sa imong mind nga na-align sa Ginoo. Tung una, diri man siya moobey sa sin. Shabu, kawat, bakak, las, masturbate, tanan, diri siya ga-obey. Matay naman eh. Patay ni Christ sa cross. Diri ka. Kunya wala man na anad imong lawas mo ubay karon sa pulong. Mao na kailangan ni Holy Spirit, maminyo ka sa Holy Spirit. You serve the newness of the Spirit. Yang gingon diha. So unsang gihimo ni Lord sa new covenant? Sao na to? Hebrews 8:8. Basahon na to. So mao po ni karon ng advantage no. Sige lang, padayon na to. Even though ang imo ang lawas karon gusto pa magpakasasala. For example, anak ka no. Naanak ka karon, born again na ka. Then nabayaran na ang imong sin sa Ginoo. Ang power sa sin nawala na pod. Kay na naman ang power karon sa Holy Spirit nga ihatag sa imo sa Ginoo. Mabutang i-discuss nato sa Romans 6 kagapon. Nanay power sa imo nga ma-overcome nimo ang sin. Nakuha na to. Then even though ang imo ang makasasala nga lawas gusto magpakasala, gusto gyapon ka musuko, gusto gyapon ka molast, gusto gyapon ka mag-drugs, gusto ka mamakak, you are free sa Ginoo. Dili na ka i-condemn sa Ginoo ngano man, dili naman ka na slave. Pwede nga murag nara kay ma-desire, pwede nga murag kag kanang makasuko ka, pero dili na ka ma-condemn ana ngano man wala naman ka nagpuyo anang sala. Wala na ka nahimong slave anang sala. Lahi ang na-slave ka. Pasabot ka ng dili na pud ka, dili na ni ka muundang ba, magsige na lang gyapon kag bisyo balik. Oh. Oh. Then, yang gingon diha, verse 8 to 1, Romans chapter 8 verse 1, mao gani na nga sumpay ani yang diha. There is no condemnation for those who are in Christ. Mamali ka, nangayo kag basaylo, balik ka sa Ginoo, dili na kay condemn ni Lord. Ingon ana ang naminyo ka kang Christ, not with the law. Na sipyat man ka, nakaisip kag dili maayo, Lord, sorry kaayo, mali ni ako naisip. Ugaw ako naisip, Lord, forgive me. Kanan ba nga, kani ba nga pagtulunan ba, no? I pray nga ma-set free ta from the legalistic obedience sa law and maka-obey ta in the newness and the Spirit. Amen? Then, iyang gingon diri sa Hebrews 8:8, finding fault with them, he says, behold, days are coming, says the Lord, when I will effect a new covenant. Mao ni ang new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. Hebrews 8:8. Ambak ta sa verse 10. Unsa ni new covenant? But this is the new covenant I will make with the people of Israel on that day, says the Lord. Unsa man ninyo covenant? I will put my laws in their mind and I will write them in their heart. Sa ilang isip o sa ilang spirito, isulat na daw sa Ginoo ang iyang law, ang iyang pulong. Sa ato pa, niya na siya diha, I will be their God
and they will be my people. So ang Old Testament, ang commandment sa Ginoo gisulat siya sa tablet sa stone, di ba? Kay Moses, gisulat siya sa stone ang 10 commandments. Ang law ni God gisulat siya sa stone, external ang pagsulat. Ang New Covenant gisulat na sa imong isip sa Ginoo o gisulat na sa imong spirito, sa imong heart. Mo may gingon niya, internal na, inside. Mo may gingon sa Hebrews 8 verse 10. Unsay may tabo kung gisulat na ni Lord? Example lang Ano yung picture ba? Katong una, kung mangita ka og meaning sa word, mangadto ka tong una sa tawag ani, sa Webster nga dictionary nga libro. Nasulat siya ba sa libro sa gawas? Nakuha ninyo? Pero karon kung mangita ka og meaning, naa na sa sulod sa computer, i-type na lang nimo, mugawas na siya. Ingon ana ang picture karon nga gingon sa Bible, I will write the law in your mind and in your heart. Sa ato pa, ang law sa Ginoo, ang pulong sa Ginoo, naa na sa imong sulod. Karon kung naa na sa imong sulod, mag-desire na ka nga himuon nimo ni siya, maski wala na nimo nabasahan tanan. Amen? Magtingala ka sa mo tutugin siya ni Anshin last Sunday nga, maningkamot ka nga i-obey nimo kay na naman na sa imong kasing-kasing. Ang Ginoo dili niya gusto gaw-gawan ang imong kaugalingon, nasulat naman na sa imong sulod, maski dili ka kadungog sa wali, mo-obey na ka sa hungong sa Ginoo diha sa imong sulod nga ayaw na naimo. Maski wala ka kabasa karon og forgiveness, nasulat naman na sa Ginoo sa imong isip og sa imong espiritu nga magpasaylo, magtingala ka, maski dili nimo memorize ang word ni God, makapasaylo na ka ngano man, it is written in your heart and gihatagan ka karon og desire ni Lord to do. Maman yang gingon diha, no? Basahon da nato. Philippians 2:13. Philippians 2:13. Basahon ninyo. For God is working in you. Nagtrabaho na daw ang Ginoo sa ato ang sulod. Giving you the desire and power. Duha ka buok ang gihatag sa Ginoo. Desire nga i-obey ang iyang pulong, at the same time power or ability nga matuman nimo ang iyang pulong. Ana kagamahanan ng Ginoo. Grabe kayo, no? Okay, ang iyang balaod na nasa sulod. Gihatagan pa ka karon sa Philippians 2:13, gihatagan ka og desire. At the same time, power. Ang power sa Holy Spirit mao'y mo help sa imo para matuman nimo ang pulong sa Ginoo. Nakuha na to? Klaro? Nga nana kay desire sa sulod, nana pa kay power sa sulod, naa pa ang pulong sa sulod, maski wa ka memorize ana, nana kay desire and power nga mutuman ana. Mura nakastore sa pila ka terabyte di sulod nimo ba ang pulong sa Ginoo. Automatic na nga magtuman ka sa iyang pulong kay nanang Holy Spirit. Dili na kailangan nimo nga ma-memorize pa tanan ang pulong sa Ginoo para tumanon. No, automatic na. Kay mo man gingon diha Philippians 2:13. For God is working, narabaw ang Ginoo sa imo adlaw-adlaw, oras-oras. Mo na nanay temptasyon sa imo ang kinabuhi, gina-workout kaniya. Pero gihatagan pa daw kaniya og desire, gihatagan pa kag ability nga wala sa Old Testament. Naay mga desire nga magbago ang Old Testament, sila Paul, sila David, pero walay ability, walay power nga maghimo ana nga naman wala pa man namatay si Jesus Christ ato nga time. Walay Holy Spirit nga mohatag og power sa ilaha to do that. Kay nga naman limited lang ang Holy Spirit kang Jesus Christ. Limited lang ang Holy Spirit sa mga man of God. Tunguna nga dili pud magpuyo kung dili igo lang mag-ambak-ambak ang Holy Spirit sa manawat. Dili mo puyo. Sa tuang ni puyo ng Holy Spirit sa imuha na nakay power, na nakay ability to do it. Amen? Nasabtan ba nimo?
Nga naminaw diya ron. So magpray ta. Iampo na, basahig balik, wa ka kasabot sa akong gisulti. Holy Spirit, tabangin na lang ko nga maobey na ako ang imong pulong kay ikaw may nagsulti. Nagtrabaho na ka sa kuha. Makasasala man ning akong lawas, Lord, pero wala na gahom ang sala sa akong kinabuhi. Ikaw na ang gamhanan, Holy Spirit, sa akong kinabuhi. Yes, Lord, nagpuyo pa ko aning lawas nga makasasala, nga gusto manguwag perminti, gusto mangawat, gusto manumbag, gusto masuko. Nagpuyo ko ani, Lord. Pero kabalo ko, Lord, nga naa na ka, wala na ni siya gahom sa akong kinabuhi. Igo ra ni gusto ang ako ang lawas, pero ikaw karon ang nanghatag og power sa kuha nga ma-overcome na nako ang sin. Let's pray. Heavenly Father, salamat sa imong pulong. Thank you, Lord, kay imo ang gipasabot sa amo ang imong pulong. Nga dili mi, Lord, nga obligasyon namo nga mo obey sa imong law. But Lord, we serve in the newness of the Spirit, nga joyful mi, Lord, nga motuman. Ug dili, Lord, ka na out of compulsion nang amo ang pag-obey sa imong pulong, but cheerfully we obey you. Even sa among panaghatag, we are cheerful in giving even our tithes and offering. And Lord, we thank you kay nasabtan namo nga mintras buhi pa mi, naayud ning makasasala namo nga lawas nga gusto mobalik og pakasala. Pero Lord, ikaw man jud nitubos sa moa Ginoong Hesus. Gipatay nimo ang gahom sa sala sa moang kinabuhi, sa mong lawas, og ang imuha ng gahom mao nay magpuyo sa matag usa ka namo, Ginoo. Gahom nga mohatag og desire and ability, Lord, to do your will. Salamat sa imong pulong, Ginoo. In Jesus' name. Amen. Amen.